Paano ba malalaman ang isang pisa kung sira na ba siya o pwede pa? Ngayon, tuturo ko kung paano magtitest nito, no? Paano tayo magtitester para makita natin kung paano gamitin yung tester, no? Para lang po ito sa baguhan, no? Mga baguhan lang. Hindi nakasali rito yung mga marurunong. Sasali pa yan, yung video na nga to, baka tuturuan pa ako ng mga yan, hindi naman sila kasali rito. Pero libre naman kayo manood din. Kung gustuhin nyo lang. Pero hindi ko in-encourage na manood kayo. Kasi ang ginagalang ko rito yung may kanya-kanya tayong kagustuhan. May kanya-kanya tayong desisyon. Pamamaraan, may kanya-kanyang strategy. No? Dito kasi kung sino lang yung may gusto, magpasalamat tayo. Pero yung nagmamakaawa ka, ini-encourage mo yung sarili mo, ay wag na wag mong gagawin yon. Dahil hindi mo pwedeng diktahan. Sa milyon ang bilang ng tao sa Pilipinas, milyon, mahigit 110 million. Kulang-kulang magdadalawang daan, no? Di natin sila pwede diktahan. Kasi sila pa rin ang masusunod kung anong kagustuhan. Yung mga ano lang, tuturo ko lang yun, yung mga sirang di na gumagana, no? Yung mga fisa sa mga appliance natin. Simple lang naman yan. Importante kasi mahalaga, no? Yung hindi lang yung marunong kang gumamit ng tester, no? Siyempre marunong, maintindihan mo rin, no? Ganyan lang naman po yan, no? Sige. Kasi nga po, lubat tong aking cellphone. Kasi ang aking cellphone ay mahinang nilalang lang, no, guys. Pero okay lang yun. May magagamit pa naman tayo. At least may nagagamit tayo, no? Made in China kasi itong cellphone ko. Maano naman, nagagamit mo naman siya. Depende naman sa paggamit yon. Kung sira yung gumagamit at talagang malamang sira din yung cellphone mo, no? Ngayon, kapasitor ang kukunin natin, no? Mga kapasitor. Ayan, makita natin yung tamang microfarad ng kapasitor, no? Ito muna. Para dito natin malalaman kung ano yung pwede o ano hindi na. Pag hindi na, itatapon natin yan. Ito, guys, negative ito, kulay itim. Positive. Alam mo naman yung ibig sabihin ng negative, no? At saka ibig sabihin ng positive. Kaya nga may sinasabi tayong team positive lang, no? Ayan.
So, ang ititis natin ulit, itong 450 volts, no? Ititis natin ng microfarad, 33 UF to, no? Ngayon, isisit natin dito. Kasi ang ibang tester, andito na yung selector lahat niyan. Kaya ito, pag nasilik mo yung ohms, transistor, resistor, kapasitor, nandito na yan, dito ka na magsilik. Silik natin ng, ito volt yun, nakikita nyo. Volts yan, di ba? Ito pa, isa pa. Ohms. Yan sa mga diode, no? Ito yung UF, no? Microfarad. Kung ano yung nandito, 33 UF, dapat lalabas dito yan, no? Kung hindi man tumugma, at least konti lang yung kulang. Kasi lalo pag yung mga pisa na di na magagamit, hindi na ginagamit, wala nang laman, no? Ang laman kasi nito plastic, guys, no? Plastic na may nakaruli yung plastic. Tapos mayroon parang langis, no? Ayan. Ngayon, ang pag-tester nito, yung mga ganitong kapasitor, lagay mo rito, no? Sign ng negative, no? Basta sign ng negative, automatic na yan dito. Dito mo na yan. Kagaya na lang yan, no? Papakita ko lang sa inyo na hindi talaga gumagana yan. Lumulubo na nga yan, eh. Diba? Hindi na gumagalaw. Mayroon siyang 29. Ayan, guys, no? May 29 siya, no? Kulang-kulang. Kasi 33 ito, eh. Pero kulang na nga siya, no? Ibig sabihin ito, pwede pa. Pwede pa ito pagtiyagaan. Depende rin sa kakabitan mo na appliance. Pero kung ano, sino ba naman technician na ikakabit mo pa rin yung hindi na masyadong accurate, no? Hindi na masyadong tugma. Ayan, guys, no? Ito naman, kapasitor din. Iba-iba lang kulay, iba-ibang laki. Pero mataas yung microfarad. 470 microfarad. Tapos 200 volts. Yung 200 volts na yun, iti-testing din natin mamaya yan, no? Ito ulit, no? Dito tayo na naman ulit. Negative, no? Yung kulay itim. Ayan. Kulay itim ulit. Ayan, no? So, maliwanag pag ganyan, no? Okay na tayo dyan. Okay. Ayun, titistira natin, no? Kailangan, ang lalabas din dyan, kahit man lang dito mugma, 470, 460, ganyan. Positive. Ito, guys, matic na yan, guys. Pag ganyan, sira na yan, oh. Ayan, oh. Naglulus na nga siya, maglulus yan. Okay, wala na. Sira na yan. Kung sira na to, ba't ititis mo pa dun sa bolt? Huwag mo na itis, mag-aksaya ka na lang ng panahon. Sira na nga, di ba? Pero mamaya, ititis natin sa bolt. Para ano, ito pa yung isa niya, no? Parehas lang to. 470, ano din, 470. Microfarad. Yan. Baliktad, no? Baliktad, yan. Kita nyo? Hindi na siya bumibilang. Hindi, namamatay pa. Ganyan, shortage yun, shortage. Pag shortage naman, ititis mo siya sa ohms. Yan. May continuity. Pag walang continuity, doon mo na makikita na wala ng continuity, no?
Ito naman, pag testing nito, yung kaparehas nito, no? Inductor. Ito inductor natin, no? Lahat ng appliances yan, mayroon din ganyan. Iba-iba nga lang itsura. Mamaya na yan. Ito ay sa continuity ito. Ito ay sa ohms eh. Mamaya na yan. Ito yung klaseng transistor din to guys, no? Resistor. Mayroon ding transistor, mayroon ding kapasitor na ganitong ano, no? Ayun, ititis natin yan. Hindi pa natin maisit sa resistor. Dito tayo na. Itong motherboard na to. Ayun, ititis natin dito yung mga tulad nitong kapasitor, no? Ano to? 250 volts. Sabihin, sira na rin yung kapasitor. 250 volts. Ito ay 68. Kailangan lalabas siya doon sa 68 microfarad, no? Ayan, no? 68 UF. Kaya lang, yan ang lalabas dito. Puro kapasitor muna tayo. So, nakikita nyo yung sign ng negative. Ayan, no? Okay. Alam mo na kung saan mo ilalagay ang negative. Ito. $68. Biro mo pag board ang sira. Ito yung board ng ano guys, no? Shortage na. Ito yung board ng isang flat screen na TV, no? Ito yung sira na pinalitan natin, no? So shortage na siya, no? So shortage na. Sira na pala ito guys, no? Sira na yan. Kaya yan ang ating mga, ito yung board na sira na pinalitan natin. Kaya ngayon gumalaw na yung TV, no?